Nais namin kayong magkaroon ng masayang panunood. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang serye ng The Steward Demonic Emperor. Episode 866. Pagpapatuloy mula sa nakaraang episode, kahit na nasa soul integration stage, si Ren Xiaoyun ay binugbog pa rin na parang katulong ni Zhuo Fan. Hindi lamang yun, hindi man lamang nag-abala ang binata na patayin siya, kundi binigyan pa siya ng 500 suntok at 500 sipa ng sunod-sunod. Nagplano ang ilang mga venerable at elder ng Sky Sifting Sect na tulungan ang kanilang sect leader, ngunit sa sandaling sumugod sila, agad silang nahati sa dalawa ni Zhuo Fan. Sa puntong ito, talagang nawalan na ng pag-asa si Ren Xiaoyun, ngunit ang taong dapat dumating ay sa wakas ay nakarating na. Nagpakita na si Xiaoyun Shan. Ikinaway ng High Venerable ang kanyang kamay, inihagis si Ren Xiaoyun sa ibaba bang nagmamasid siya mula sa itaas para magsagupaan ang dalawang halimaw. Nagmamadaling sumugod ang mga elder at venerable ng Sky Sifting Sect, mabilis na lumipad patungo kay Ren Xiaoyun upang ipakita ang kanilang mainit na pag-aalala at magtanong. "Oh, Sect Leader Ren, maayos ka lang ba? Kanina lang ay nagbabalak akong iwisik ang aking buhay para iligtas ka, ngunit dumating ang High Venerable, kung hindi." Ngunit ngayon, walang kapayapaan ng isip si Ren Xiaoyun na tumingin sa kanila. Nag-isip siya ng may kapaitan. Kanina lang ay isang magandang pagkakataon upang tumulong sa isang nangangailangan, ngunit hindi ninyo ito pinahalagahan. Ngayon ay gusto niyo akong tulungan. Huli na ang lahat. Napakasama ng mukha ni Ren Xiaoyun. Sa pagharap sa kanilang mga nag-aalalang tanong, hindi siya nagsalita ng kahit isang salita bilang tugon. Nang makita ito, hindi mapigil ang matawa ng bahagya ni Xiaoyun Shan. Pagkatapos ay nilinggan niya si Zhuo Fan, isang pagdududa ang lumitaw sa kanyang mga mata habang nagsasabi. "Nagtataka ako kung anong relasyon mayroon ng iyong kamahalan sa aming Sky Sifting Sect para pumunta rito at gumawa ng ganoong kalaking gulo." Bahagyang pinaikit ni Zhuo Fan ang kanyang mga mata. Hindi niya agad sinagot ang kanyang tanong, kundi nagbigay lamang ng isang mapang-asar na tawa. Pagkatapos ng ilang sandali, itinutok niya ang kanyang nakamamatay na tingin dito at dahan-daang nagsalita. Isang espada na tumatawid sa kalangitan, ang espada ng Sky Sifting Sect na si Xiaoyun Shan. "Sa wakas ay nagpakita ka na. Ako ang disipulo ng High Venerable ng Demon Scheming Sect na si Yuan Xinggang, si Zhuo Fan." Nangatol ang buong katawan ni Xiaoyun Shan. Matagal niyang tinitigan ang mukha ni Zhuo Fan bago naintindihan ang sitwasyon, dahan-daang tumango at nagsabi. "Kaya pala ganoon. Ikaw ang kanyang disipulo. Bago pumanaw, labis kang hinahangaan ng iyong master, puno ng pagmamalaki at pagmamataas ang kanyang mukha tuwing nababanggit ka niya. Sa totoo lang, gustong-gusto kitang makilala, ngunit kalaunan ay nabalitaan kong pinaghahanap ka ng Heaven and Earth Righteousness Sect, kaya akala ko ay wala ng pagkakataon na magkita tayo. Hindi ko inaasahan na." Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at isang biglang lamig ang lumitaw sa mga mata ni Zhuo Fan. Sinabi ng bidang lalaki, "Hindi mo inaasahan na buhay pa rin ako at makakarating sa iyong pintuan, tama?" "Xiaoyun Shan, nabalitaan ko na ang aking master ay napatay sa pamamagitan ng iyong sariling mga kamay. Kaya naman, ang layunin ko rito ngayon ay ikaw." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyun Shan. Tahimik niyang tiningnan si Zhuo Fan, pagkatapos ay nilinggan ang malubhang nasugatan na si Ren Xiaoyun sa ibaba, dahan-daang tumango at sumagot. "Kaya, hinayaan mong mabuhay si Ren Xiaoyun hanggang ngayon para lamang maakit ako palabas." Malamig na sumagot si Zhuo Fan. "Totoo nga, ngunit huli ka nang nagpakita, kung hindi ay hindi sana namatay ng ganoon kabilis ang higit sa 100 soul integration expert ng inyong kagalang-galang na sekta." "Haha, paumanhin. Ang matandang ito ay nasa secluded cultivation at hindi agad nakuha ang balita sa tamang oras." Talagang medyo huli na. Hindi mapigil ang tumawa ng bahagya ni Xiaoyun Shan, pagkatapos ay bumalik sa kanyang karaniwang kalmado. Tila wala siyang pakialam kahit kaunti na ang mga expert ng kanyang sariling sekta ay kapapatay pa lamang ng demonyong ito. Hindi ito mapigil ang magdulot ng kuryosidad kay Zhuo Fan, nag-iisip. Hindi ba nagkakasundo ang High Venerable na ito ng Sky Sifting Sect sa mga elder na iyon? O ang kanyang estado ng pag-iisip ay umabot na sa antas kung saan wala na siyang pakialam sa pagkapanalo at pagkatalo? Matagal na tinitigan ni Xiaoyun Shan si Zhuo Fan bago ibinuka ang kanyang bibig upang magsalita.
Pumunta ka rito ngayon para ipaghiganti ang iyong master, hindi ba? Una, nais kong magtanong sa iyo ng isang katanungan, nagtataka ako kung masasagot mo ito. Sumagot si Zuo Fan, para naman sa hiling ng isang taong mamamatay na, masaya ko itong tutuperan. Mahinang tumawa si Xiao Yunshan. Pagkatapos ay tumingin sa paligid at tumango bilang papuri. Hahaha, napakayabang. Gayunpaman, talagang ikaw ay mapusok at mayabang, kaya hindi ka taka-taka na ang matandang iyon ay labis na ipinagmalaki ka. Tunay na isang pambihirang likas na talento. Kaya lang ay nabalitaan ng matandang ito na hindi pa matagal ang nakalipas, ang Demon Scheming Sect ay nawasak. Ginawa mo ba ito? Bahagyang tumango si Zuo Fan, ayaw nang magsalita pa ng marami, at sumagot. Oo, nagpatuloy sa pagtatanong si Xiao Yunshan. Kung gayon, alam mo ba na ang Demon Scheming Sect ay ang panghabang buhay na dugo at pawis ng matandang iyon? Kahit na trinidor siya ng mga taong iyon at naging mga pumatay sa kanya, sila pa rin ang pundasyon ng Demon Scheming Sect, dahil patay na sila, ang Demon Scheming Sect ay nawasak, at ang kanyang panghabang buhay na gawa ay nasira rin. Sa paggawa nito upang ipaghiganti siya, sa huli ba ay pinararangalan mo ang iyong master o sinisira mo ang kanyang landas? Pagkasabi nito, matagal na tinitigan ni Xiao Yunshan si Zuo Fan gamit ang seryosong tingin, naghihintay sa kanyang sagot. Napakatahimik ng ekspresyon ni Zuo Fan. Tinitigan niya pabalik ang matandang lalaki nang walang kahit kaunting pakiramdam ng pagkakasala, pagkatapos ay biglang tumawa ng malakas at casual na umiling, nagsasabi. Hey, kailangan kong sabihin na ipinaghiganti ko ang aking master. Hindi mapigil ang matigilan ni Xiao Yunshan. Hindi niya masyadong naintindihan ang ibig sabihin ni Zuo Fan. Ipinaliwanag naman ng bidang lalaki. Kung sabagay, patay na ang aking master. Kahit paano ko gastuhing maghiganti, ang isang patay na tao ay hindi na muling mabubuhay. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang malalim na sinabi ni Zuo Fan. Nais ng lahat na ipaghiganti ang kanilang sarili, at ganoon din ako. Totoo na ang Demon Scheming Sect ang buhay ng aking master, ngunit hindi ito sa akin. Ang master ko lamang ang kilala ko. Hindi ko kilala ang Demon Scheming Sect. Sinabi ko na sa aking master noon, basta't di nasa Demon Scheming Sect ako ng isang araw, ito ang aking tahanan. Kung hindi, hahaha, kapag wala na ang katawan, ang tahanan ay hindi na tahanan. May sariling daw ang aking master, at may sarili akong daw. Napahamak ang aking master dahil sa iba, kaya marahil ang kanyang hiling ay huwag makitang nawasak ang buong sekta. Ngunit sa aking mga mata, ang buong sekta ang pumatay sa kanya. Kung hindi ko winasak ang sumampang sekta na ito, talagang binaygo ko ang aking master. Ito ang sarili kong puso at ang sarili kong dao. Xiao Yunshan, naiintindihan mo ba? Marahas na nangatol ang katawan ni Xiao Yunshan, at kumislap ang kanyang mga balintataw. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa langit. Ang nakakadurog ng pusong mga iniisip ni Elder Yuan bago siya mamatay ay muling umalingaw sa kanyang mga tainga, at nag-isip siya. Zai Wuyo, dadalhin mo ang sekta sa walang hanggang kapahamakan. Kaya pala ito ang ibig niyang sabihin. Huminga ng malalim si Xiao Yunshan at masusing tinitigan si Zuo Fan. Hindi niya mapigil ang tumawa ng malakas, nagsasabi. Hahaha, kaya pala ganoon. Ngayon ay naiintindihan na ng matandang ito kung bakit labis niyang ipinagmamalaki na magkaroon ng disipulong tulad mo. Talagang mahusay, napakahusay. Hahaha. Umalingaw sa tainga ng lahat ang malakas na tawa ni Xiao Yunshan. Maging si Zuo Fan ay nagpakita ng kalituhan sa kanyang mga mata, nag-iisip. Ano bang kalokohan ang problema ng taong ito? Ano bang nakakatawa? Nagkaroon ba siya ng paliwanag sa pagbanggit ko pa lang nito? Walang pakialam sa mga kakaibang tingin ng lahat, matapos tumawa ni Xiao Yunshan, ibinalik niya muli ang kanyang tingin kay Zuo Fan, lalong tumitindi ang paghanga sa kanyang mga mata bang nagsasabi. Tulad ng inaasahan sa disipulong pinaka-pinagmamalaki ng matandang yon. Tunay na nahijitin ng mag-aaral ang master. Ngunit ang tinutukoy ko ay hindi ang iyong lakas, kundi ang iyong pag-iisip. Ginugol ng matandang iyon ang kanyang buhay sa pagtityaga para sa sekta, ngunit sa huli, ang kanyang panghabang buhay na gawa ay ganap na nawasak sa iyong mga kamay. Tila sinira mo ang panghabang buhay na karera ng iyong master, ngunit sa katotohanan, minana mo ang kanyang pamana.
Ang matandang yun ay may sariling landas, at palagi siyang nanatiling matatag. Mayroon ka ring sariling landas, at pinanghahawakan mo ito ng mahigpit. Bukod dito, hindi ka nagagambala ng anumang bagay sa iyong paligid, ni hindi ka nag-atubili dahil siya ang iyong master. Hahaha, ito ang tunay na pamana ng pagtahak sa sariling landas. Matandang kaibigan, bagamati ang iyong panghabambuhay na pagtityaga ay ganap na nasira, mayroon ka pa ring ganoong kahanga-hangang disipulo na naiwan. Tiyak na maaari ka ng magpahinga ng may kapayapian ngayon. Tumingala si Xiao Yunshan sa langit at paulit-ulit na bamantong hininga, tila masaya at gamaan ang pakiramdam para kay Elder Yuan. Ngunit sa isang iglap, isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, na nagpapakita ng isang lantad at malupit na pagnanais na pumatay habang tinititigan ng mabuti si Zhuo Fan na nakatayo sa kanyang tapat. Ang aura ng kanyang katawan ay biglang naging napakalakas, at ang liwanag mula sa matalim na espada ay patuloy na sumisikat sa kanyang paligid. Dahan-dahan niyag itinaas ang espada sa kanyang kamay at gumuhit ng isang tuwid na linya. Ang matitinding ugong na parang bulong ng mga bubuyog ay patuloy na umalingaw-ngaw mula sa talam. Malamig na tumingin si Xiao Yunshan kay Zhuo Fan at nagsabi, ngunit ang matandang ito ay mayroon ding sariling landas na dapat panindigan. Alam ko ang dahilan kung bakit ka pumunta rito ngayon, at maaaring ito na ang araw ng pagkawasak ng aming sekta. Ngunit ang matandang ito ay katulad lamang ng iyong master, na kapwa uling hantungan ng sekta. Kaya naman, anuman ang mangyari, kahit na ikaw ay isang kabataan at ang iyong master at ako ay may napakalalim na pagkakaibigan, pagdating sa kaligtasan ng sekta ngayon, hinding-hindi kita hahayaang makaalis dito ng buhay. Ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang kakaibang ngiti. Direng-diri nang umuso si Zhuo Fan at nagsabi, matandang mamamatay na, huwag mo nang banggitin ang mga madamdaming bagay na yan. Simulan mo na ang iyong pagkilos. Maganda, medyo matapang. Biglang nang ipit ang kanyang mga balintataw. Agad na ikinaway ni Xiao Yunshan ang kanyang kamay, itiniklop ang dalawang daliri sa hugis ng isang espada. Pagkatapos ay marahas siyang lumipad ng mataas sa langit, diretsyong nakatutok sa ulo ni Zhuo Fan. Sa isang iglap, na tila isang espada ang bumabagsak mula sa kalangitan, isang nakakatakot na pressure mula sa itaas ng siyam na langit ang direktang bumasag pababa. Bawat matalim na talam ay bumasag sa langit, pagkatapos ay biglang sumaksak patungo sa mukha ng bidang lalaki. Nakaramdam si Zhuo Fan ng isang hindi maihahambing at napakalaking pressure. Tila ang buong lupa ay nagkakalamat dahil sa lakas ng espada. Ang kanyang paghinga ay hindi mapigil ang huminto, at ang kanyang katawan ay katutubong umatras agad. Ang ataking ito ay mabilis na bumababa diretso sa lupa. Bago pa man tumama, ang pressure pa lamang ng espada ay nagparamdam na sa kanya ng labis na katakutan nito. Habang pinapaliit ang kanyang mga mata, nag-isip si Zhuo Fan sa kanyang sarili. Napakalakas, tulad ng inaasahan sa numero 1 espada ng Middle Three Sects. Nakita ito ng mga Miran, ang kanilang mga mukha ay napuno ng pagkamangha, na sinundan ng hindi mapigil ang kagalakan sa kanilang mga puso, walang humpay na nagpupuri. Tulad ng inaasahan sa High Venerable, ang kanyang unang galaw pa lamang ay mayroon ng ganoong nakakatakot na puwersa. Maging ang malubhang na sugatan na si Ren Xiaoyun ay tumango rin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha habang sumisigaw. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng matandang ito ang High Venerable na nagpakawala ng isang espada na tumatawid sa kalangitan ng may buong lakas sa unang galaw pa lamang. Makikita na mataas ang pagtingin ni Xiao Yunshan kay Zhuo Fan. Gayunpaman, sa ilalim ng ataking ito ng High Venerable, tiyak na mamamatay pa rin ang batang yon. Oo, nga naman. Ang High Venerable ay ganap na naiiba sa iba pang mga soul integration expert. O kahit na ihambing natin. Oo, siguro hindi inasahan ng batang ito na magiging ganoon kalakas ang High Venerable. Kahit na ang aming Sky Sifting Sect ang pinakamababa sa Middle Three Sects, ang lakas ng aming High Venerable ay kapantay ng mga Guardian Elder ng Middle Three Sects. Ang batang ito ay tiyak na makakaranas ng pagkatalo. Ha. Ang patuloy na huni ng mga uwak ay umalingaw-ngaw, ngunit ang dalawa ay nanatili pa ring matatag tulad ng dati, ganap na hindi apektado ng isa't-isa. Hindi nagpakita ng enimang pagmamalaki si Xiao Yunshan dahil sa mga walang kwentang papuri na yon, at hindi rin nagpakita si Zhuo Fan ng anumang takot o pagkabahala mula sa mga nagbabantang salita na yon.
Pareho silang mga veteranong dumaan sa daan-daang labanan sa iba't ibang arena. Ang kanilang mga puso ay matagal nang naging kalmado tulad ng tahimik na tubig, at sa kanilang mga mata, ang kalaban lamang ang naroroon at wala nang iba pa. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Yunshan at umungal. Bata, tanggapin mo ito.